Ayan, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa bawat isa. Amen? Amen. Sapagkat kung wala po ang kabutihan ng Panginoon, baka tayo po ay wala dito ngayon. Maaaring tayo ay nasa ospital, nakaratay sa banig ng karamdaman, or maaari po na tayo ay nasa chismisan, nasa inuman o nasa sugalan. Di po ba? Maaaring nandun tayo. Kaya salamat po sa kabutihan ng Diyos, binigyan po niya tayo ng pagkakataon na tayo ay makakilala sa Kanya at makapaglingkod. Amen? Amen. At dahil sa masaganang biyaya, habag, pag-ibig at malasakit ng Diyos, tayo ay naririto. Kaya wag po natin sayangin yung ibinigay na pagkakataon ng Diyos. Minsan lang yan. Sabi nga po sa banal na kasulatan, kapag narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo, baka wala ng haing matira. Kapag wala ng haing natira at nagutom ka, ano mangyayari sa'yo? Hindi lang, kapag lumala pa yan, mamamatay ka pa. Kung paano ang ating tiyan ay binubusog natin sa bawat oras ng pagkain, may merienda pa, dapat po ganun din pusugin natin ang ating kaluluwa. Sa banal na salita ng Panginoon. Amen? So, sabi po sa isang sa banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo 6:33, ito po ay alam na natin na naririnig na lagi natin, na kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay daragdag sa iyo. Kung kailangan mo ng pinansyal, kailangan mo ng kalusugan, kailangan mo ng kagalingan, ano man ang kailangan mo sa buhay kapag inuna po natin ang Diyos, hahabulin ka ng blessing. Hello? Hahabulin ka ng blessing! So kung yan ang palang paraan para makuha mo lahat ng pangarap mo, lahat ng nais mo, unahin na po natin ang Diyos ating buhay. Amen po? Praise God! Hallelujah! At bago po natin ito pa ang iiwan ng salita, ano man ang kailangan mo, si Jesus ang kasagutan.